Ako si Heidi C. Tadeo. I am 39 years old, a public school teacher sa Angeles City National Trade School. 18 years na akong nagtuturo. Kumuha din ako ng Master in English Language and Literature Teaching noong 2017 at pinagpatuloy ko yung isa pang masteral ko na Professional Master in Special Education. Nag-graduate ako ngayong June 20, 2026 sa Miriam College. Grade 11 teacher ako sa Angeles City National Trade School. Nag-i-enjoy ako kasi sa bawat klase ko, hindi siya boring kasi lahat ng bata nagpa-participate. I'll make sure na bawat estudyante ay naririnig ko yung boses at ideas nila. Usually ang tinatawag ko yung hindi masyadong nagtataas ng kamay para mag-build yung confidence nila. Kasi naniniwala ako na lahat ng bata ay may karapatan mag-stand out. Minsan lang nahihiya sila, kulang sila ng confidence. All you have to do is to reach out with them. Dahil bilang teacher, hindi ka lang teacher eh. Ikaw ang magiging pangalawang magulang sa loob ng classroom. Sabi nga nila sa akin, Miss Friendship daw. Kasi usually, lahat ng tao, kaya ko silang pakisamahan. Madali ko makuha yung mga loob ng mga nakakausap ko, dahil nga friendly ako, mahaba pasensya ko, mahilig akong umunawa sa mga tao, mahilig ako mag-comfort ng mga estudyante ko, kaibigan. Only child lang ako, na ako yung nag-alaga sa nanay ko na cancer survivor siya ngayon, 66 years old. O yun, solo parent ako pero proud naman ako dahil sa kabila ng lahat ng mga pangyayari, proud ako na nagagampanan ko yung pagiging guro, pagiging ina, pagiging anak ko sa mama at anak. Habang naka-break ako, sinusundo ko anak ko para hindi napapabayaan yung pagiging teacher ko. At the same time, nasusundo at nagagawa ko yung pagiging nanay ko sa anak ko. Salamat na din sa mga batas natin, kagaya ng Solo Parent Act na meron ako working flexible hours na nasusundo hatid sundo ko yung anak ko. At the same time, nakakapagtrabaho ko ng maayos. Siya pala si Joaquin Yuno Adi. 8 years old na siya ngayon. At the age of 2 years old, may napansin akong kakaiba sa kanya. So instead na nakakapaglakad na siya, hindi pa siya naglalakad. Tapos, instead na nagsasalita siya, pabaliktad. Just imagine 2 years old. 99, 98, 97. Sabi ko, bakit ganun? Bakit parang pabaliktad? Siyempre, in denial akong magulang dahil kakatapos pa lang ng cancer ng nanay ko. Tapos, eto na naman yung pagsubok sa akin na may kakaiba sa anak ko, nakatiptoe siya, tapos yung kamay niya, tapos kapag maingay, tinatakpan niya yung tenga niya, tapos yung mga gamit namin sa bahay, gusto niya naka-arrange. So nag-decide ako bilang nanay na harapin yung siyempre mapait na magiging kondisyon na kumuha ako ng developmental doctor. Nagpa-appointment ako. Actually, mahirap kasing magpa-appointment dahil limited lang yung doctors na specialistang doktor. Siyempre, sa una umiyak ako. Kaya lang sabi ni Doc, Mami, ang kailangan natin ay ang acceptance. Number 1 talaga, hirap na hirap ako bilang nanay. Very, emotionally drained, nakaka-drain, nakakapagod. Pero at the end of the day, ang ginagawa ko lang magdasal at maging matatag. Kailangan kasi ako ng anak at nanay ko. So, yun, kailangan patience, pagmamahal, understanding, unconditional love. Hindi madali magkaanak ng may autism kasi una sa lahat magastos. Pangalawa, yung needs nila hindi kagaya ng mga regular na bata. Dahil may condition sila, yung haba ng patience mo para sa kanya. Hindi basta-basta. At saka yung pinaka-wino-worry ko kasi yung paano siya kapag nawala ako. Scientifically, autism kasi is a neurodevelopmental disorder. Affected yung behavior, communication, sensory processing. So, developmental meaning bata pa lang na-diagnose na. I always see autism as something that you need to understand lagi. So autism has a lot of limitations, no? Number 1 is how they socialize, no? Actually, desocialize. The only thing is they have difficulty. Siguro ito na yung pinakamasakit at hindi ko isisekreto kanino man. Tinawag siya na, dapat di mo nilalabas yung anak mo kasi abnormal siya. Nagalit ako. Sabi ko, my son is not abnormal. He has this condition. Ang tawag dito condition. Hindi to sakit, hindi to abnormal. Different lang siyang mag-express ng sarili niya. Different lang siyang matuto. Different lang siyang
kung paano niya makita yung mundo natin. They have their own ways of learning, they have their own ways of communication. So I think one thing that we want people to know is to be more understanding, to be more sensitive with their own needs. We also have to know that behavior is a form of communication as well. So what if hindi siya makapag-regulate tapos hindi pa niya alam i-express? So i-express niya yun through frustrations. So magwa-whine siya, magka-cry siya, magwawala siya. Pag nakikita nilang nagwawala yung bata, wag nilang lupungin. Kasi merong waiting time sila magka-countdown lang sila Kasi kapag todo pinigilan mo siya, lalo siyang magwawala. Siguro sa public, sa mga tao, no, kapag may nakita silang ganun, instead of maging judgmental sa nakikita nila, ipikit na lang yung mata nila at dire-diretso na lang sila, tapos sabihin nila sa sarili nila, kaya mo yan, ma'am. Kaya mo yan, mommy. Kasi yun ang kailangan ng parent Hindi kailangan ng isang mapaghusgang mundo sa ginagalawan nila kasi masikip na ang mundo nila. So if ako, I see a child having a meltdown in public, hahayaan ko lang, hindi ko papansinin. Kasi pag pinapansin mo, mas nasa-stress yung parent. So parang we just have to give compassion dun sa parent kasi they're trying their best already. Be respectful and be mindful naman na kung ikaw kaya ang sa lugar ng magulang na to, ano ang gagawin mo at ano mararamdaman mo. Meron times, lalo na kapag halimbawang maraming responsibility sa work, tapos may kailangan ako responsibility sa kanya, lalo na kapag nagkakasakit silang parehas ni Mama at ni Joaquin. Mahirap kasi wala akong kapatid, tapos lahat ng obligasyon, ako bilang anak, bilang nanay, ako lahat gumagawa. Pero laging siya ang nagiging inspiration at motivation ko. Every time na makakakita kami na yun nga, yung improvements, small man yan or big, talagang magse-celebrate kami. Natuto lang siyang mag-hi, mag-greet, or may eye contact na siya. Sobrang saya na namin. Halimbawa, yung nakapag-jump siya sa trampoline na mag-isa niya, para sa akin, big deal na yon, isang malaking achievement na yon, or yung pagiging with honors niya. Kasi 30 sila sa classroom, tapos siya lang yung may condition, pero with honors siya, isang malaking achievement. May 30 days kami uninterrupted na 1 month kami na dito lang sa bahay. Spending time with him, talking to him, nagpe-play kami, nagsiswimming siya, reading books, pumunta kami sa mall. So we really have to be understanding and sensitive to their needs and to how they really express. Kasi if there's no understanding, hindi mo maiintindihan what are these children going through, these parents, kung ano yung mga pinagdadaanan nilang journeys, misunderstanding, patience, respect. Libre lang naman maging mabait. Yun. So, syempre, all they need talaga is yung environment na supportive. Siyempre, kung tatanungin ako, ayoko na may condition siya. Pero siyempre, sabi nga ng iba, hindi bibigay sa'yo ni God kung hindi ka nararapat. Siguro ako yung nanay na maging nanay niya dahil maiintindihan ko siya, ipagtatanggol ko siya. Yung pinaka-beauty kasi ng pagkakaroon ng may autism is nakikita mo sa mata niya yung beauty na hindi nakikita ng iba. Yung kahit na may condition siya, lagi niyang binibigyan ako ng karangalan. Siya yung nagiging lakas at sandigan ko kung bakit kailangan kong lumaban. Napapagod, yes. Gustong sumuko, yes. Pero magpapahinga. After nun, laban ulit. So when you say ilaw, hindi siya basta-basta dapat nawawalan ng kinang, nawawalan ng liwanag. Hindi porket babae ka, hanggang dito ka lang, may trabaho ka, mapa-solo parent ka, mapa-housewife ka, o kahit ano pa man. Ang pagiging ina ay napakamalaking obligasyon. Kaya saludo ko sa lahat ng mga magulang dyan na ginagawa ang best nila para sa mga anak nila. So sa lahat ng mga magulang dito, merong autism or walang autism mga anak ninyo, is you have to continue shining para sa pamilya meron ka, continue shining para sa mga anak mo, and para sa sarili mo. Happy ako para sa iyo, babae. Laban lang. Mami will tell you something, ha? Gusto kong malaman mo na mahal ka ni Mami, no? Siya po. Okay? Gusto ko paglaki mo, you will be gentleman, no? Kailangan marespeto ka. Okay? Also, you need to be a kind person, generous person, no?
At saka gusto ko paglaki mo, lahat ng tao, respeto mo. Do good, no? Kaya po. Okay, I love you so much, anak. You want to stay with mommy? What else do you wanna tell mommy? Thank you, mommy. I love you. Ko ang iyong kaagapay. Panalangin sa Diyos na bigyan pa ng lakas. Habang andito pa, ikaw ay gagabayan. Balang araw kung wala man sa iyong tabi, makakaya mo